Matagal na din ba kayong nagtatry ni Mister pero hindi pa rin kayo nakakabuo? Sa tingin mo ba ay ginawa mo na lahat ng advices ng inyong doktor pero wala pa ring nangyayari? Nako, mukhang kailangan yung panoorin ng vlog na ito. Hi, Nurse Yaza here, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Isa din po ba kayo ni Mister mga sisi sa mga mag-asawang nahihirapang makabuo dahil mababa po ang sperm count ni Mister? Gusto nyo bang malaman kung may mga pagkain bang makakatulong para mapataas ito? Kapag nagpaplano na kayong magka-baby ni Mrs. mga Mister, mahalagang magkaroon din po kayo ng healthy na diet. Makakatulong ang pagkakaroon ng balancing diet na mayroong gulay, prutas at karne. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magandang diet at malusog na pangangatawan, mas magkakaroon kayo ng healthy sperm na may tamang bilang. Paano malalaman na healthy nga ang bilang ng sperm ni Mister? Well, kapag more than 1 year na kayong nagtatry ni Mrs. mga Mister na makabuo, ngunit hindi pa rin kayo nakakabuo, nagkaka-baby, at wala namang problema kay Mrs. dahil nakapagpa-check up naman siya, baka ito na nga ang panahon para magpa-check up na rin kayo. Kapag kayo po ay nagpa-check up mga Mister, maaaring mag-request sa inyo ang inyong doktor na tinatawag na semen analysis, na kung saan ay makikita doon kung gaano ka-healthy at kadami ang inyong sperm. Ano ang normal na bilang ng sperm ng isang lalaki? Ang normal na bilang ng sperm ng isang lalaki ay nasa 15 million to 200 million per ml of semen. Anything less than 15 million per ml or 39 million per ejaculate is considered low. Ang high or average count naman is over 200 million per ml. May mga pagkain ba para ma-boost naturally ang inyong sperm count? Yes! May mga pagkain po mga Mister na pwede ninyong isali sa inyong diet para ma-boost ang inyong sperm count. Mga pagkain para ma-boost ang inyong sperm count. Una ay ang eggs. Ang itlog ay isang basic superfoods para mapataas ang sperm count ng isang lalaki. Ang itlog ay mayaman sa vitamin E at protein na makakatulong sa motility ng inyong sperm. Ang pagkain ng itlog protects the sperm from free radicals, thereby doubling the chances of fertilization. Mayaman din ang itlog sa zinc, which are known to improve sperm motility. Pangalawa ay ang banana. Ang saging ay isang magandang choice din sa pagpapataas ng sperm production. Ito ay mayaman sa vitamin B1, vitamin C at magnesium na kung saan ay nagpapataas ng mobility ng sperm and help in sperm production. Nakakatulong din ang enzyme na bromelain para ma-boost ang sperm count and motility ng isang lalaki. Bananas also regulate sex hormones and cheer your mood. Pangatlo ay ang spinach. Ang pagkain ng mga green leafy vegetables ay maganda para sa kalusugan as they help regulate a lot of activities in your body. Ang mga green leafy vegetables ay makakatulong sa sperm production. Isang halimbawa nito ay ang spinach na mayroong folic acid na mahalaga para sa development ng sperm ng isang lalaki. Pang-apat ay ang walnuts. Ang walnuts ay known as food for the brain. Ngunit alam nyo ba na nakakatulong din ito sa pagpapadami ng inyong sperm count? Ito ay mayaman sa omega-3 fatty acids which improves the vitality of sperm. Pang-lima ay ang dark chocolates. Ang pinaka-best food daw para mapataas ang sperm count ng isang lalaki ay ang dark chocolates. Ang cacao beans daw na nasa dark chocolate ay puno ng antioxidants. Ang dark chocolate din ay mayroong enzyme na L-arginine na tumutulong para mapataas ang volume ng sperm. Maaari kayong kumain mag-asawa ng dark chocolate after dinner. Pang-anim ay ang goji berries. Ang goji berries ay isang Indian superfood para mapataas ang sperm count ng isang lalaki. Ito ay nakakatulong sa pag-improve ng mood at temperature sa paligid ng scrotum sac, making it optimal for sperm production. Mayroon din itong antioxidants na nakakatulong sa pag-improve ng sperm motility and fertility. Pang-pito ay ang garlic. Ang garlic ay nakakatulong para ma-enhance ang sperm production ng sperm sa scrotum. Ang selenium na isang enzyme na makikita sa garlic ay nakakatulong para ma-improve ang sperm motility. Pangwalo ay ang zinc-rich food. Ang mga pagkaing mayaman sa zinc ay nakakatulong maiwasan ng sperm ang pagkakaroon ng free radical damage. Nakakatulong din itong ma-stimulate ang libido ng isang lalaki. Halimbawa ng mga pagkaing mayaman sa zinc ay ang nuts,
beans, whole wheat, fish, and dairy products. Pang-siyam ay ang beef. Ang red meat gaya ng beef ay isang magandang source din ng zinc. Aside from that, beef is also a rich source of folic acid and selenium, which helps improve sperm health. It will also assist sperm production and motility. Pang-sampo ay ang olive oil. Ang paggamit ng olive oil regularly ay nakakatulong mapa-improve ang sperm count at quality ng sperm. It keeps the bad cholesterol level low and increases the flow of oxygen to the testicles. It also helps in formation of healthy sperm. Pang-11 ay ang mga berries. Ang strawberries, raspberries, cranberries, blueberries ay mayroong powerful antioxidants at anti-inflammatory nutrients na nakakatulong magpataas ng quality at production ng sperm ng isang lalaki. Pang-12 ay ang tomato. Ang kamatis sa isang magandang fertility food. Mayroon itong lycopene na isang antioxidants known to improve structure and activity of sperm. Ang regular na pag-consume ng tomato ay nakakapagpataas ng fertility ng isang lalaki. Pang-13 ay ang carrots. Ang carrots ay mayaman sa beta-carotene na isang antioxidant which maintains the health of the sperm by protecting it from free radicals. Nakakatulong ito sa mobility ng sperm and thereby helping it reach the egg. Pang-14 ay ang ashwagandha ginseng. Ang ashwagandha or Indian ginseng ay isang traditional medicine that is a remedy for several forms of sexual dysfunction. Ayon sa isang 2013 na study, 46 males with low sperm count na uminom ng 675 mg ng ashwagandha araw-araw sa loob ng 90 days ay nagkaroon ng 167% increase in their sperm count. Pang-15 ay ang oysters. Ang oysters ay isang magandang source ng zinc na kung saan ay nakakatulong ma-improve ang sperm motility ng isang lalaki. Oysters will stimulate their productive system by producing glycogen and taurine. Lastly, mga mister, mahalaga din po talaga na magpa-check up din po kayo. Hindi lang po dapat si Mrs. ang magpapa-check up kung gusto ninyo nang makabuo. May mga times din po kasi na nasa inyo pala ang problema. Gaya na lamang ng mababa po ang inyong sperm count. Kapag ganito po kasi ang nangyayari, ay talagang mangangailangan kayo ng assessment at advice ng isang doktor. Tandaan mga mister, hindi po nakakabawas sa inyong pagkalalaki kapag nagpa-check up po kayo. Reminder lang din po pala sa mga sisi nating buntis na kailangan nyo din pong alagaan ng inyong mga sarili ngayong kayo ay buntis. Dahil usually, a healthy mother is more likely to have a healthy baby. And taking good care of your body is a good way to have a healthy baby. Again, ako po si Nurse Yeza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Naway magkaroon po kayo ng isang healthy at safe na pagbubuntis. God bless!